Good day! So, tapos na tayo sa mga drama sa taas. Bababa na tayo. Ayun yung linya niya, no? Andun yung linya pumasok. Tapos eto. Tapos baba. Ngayon, ang gamit ko muna rito is yung 12 gauge 12 na na wire kasi pansamantala lang, hindi ko pa napapalitan. Kasi kinapos ako ng ganito ng pang solar na wire, ng PB wire. Kinapos ako, kaya mapansin nyo biglang naging ganyan. Pero ito 30 ampere, ito 20 ampere. 15 lang naman ang harvest. Yan. Ngayon, pagpasok niyan, ito na yung galing dun sa solar. Pagbaba niyan dito, hindi bumaba. Ito yung set B ko dati. So naka-off siya ngayon kasi siniris ko na yung lahat ng apat na nandun, siniris ko. So isang linya lang siya. Ito yung sinasabi ko na kung may choice ka, kahit mas malaki ang harvest, yes, mas malaki ang harvest ng parallel, pero iba pa rin ang magagawa ng series. Isa lang yung wire mo, tas hindi umiinit yung wire kasi 15 ampere lang. Tapos mataas ang voltage. So yan, 158 volts. Ano na yan? Apat yan. Kasi di ba 45 yung peak nun? So technically 45, 90, 180. So medyo kumukulimlim kasi ngayon sa labas, kaya nakaano tayo 157. So itong MPPT na to, isa-isahin natin to kasi baka magulat kayo, dami nakalagay Itong MPPT na to, una ko pa tong binili. Sa MPPT, suggestion ko sa inyo, kasi baka ang gamit nyo sa parang kubo lang or simpleng bahay lang. Binibilis ako ipaliwanag para makarami tayo. Kubo lang, ganon. Walang problema, bumili kayo ng mumurang MPPT. So dalawang merong isang solar charge controller na hindi MPPT, mas mababa yung harvest nun. Kung bibili kayo ng MPPT ng solar charge controller, mas maganda MPPT kasi mas mataas yung efficiency niya. Mas nakukuha niya yung peak power, tas mas marami siya na ibabatong current papunta dun sa baterya. So ngayon, nasa labas tong part Yan, para nakakasingaw siya kasi kailangan factor din kasing init. Pag mainit, maraming lost current. Tumaas na naman kasi tumirik yung araw umabot na ng 1,158. Ngayon, ito yan. Itong solar, itong binili ko, yung 120 ampere na, tinaas ko na kasi nga, plan kong magkaroon ng maraming gamit. Plan kong kumpletuhin talaga. Pero kung talagang simpleng bahay lang, meron na bibili mga 20 ampere. Ito 30 to. Pero ang difference lang yan guys Parang 500 dagdag mo magiging 60 ampere. 500 dagdag mo 120 ampere na. Nasa 9,000 to. So parang 8,500, 9,000, tas 9,500. Parang isa Starbucks, di ba? 10 piso lang dadagdag mo, sobrang laki na ng lundag. Doble, apat na beses ng laki kaysa dito. So kunin mo na to para hindi hirap. Kasi in the future, gusto mo ng maraming gamit. Pero kung plan nyo talagang simple lang, sige, doon kayo sa mura. Marami pa dyan, mga tig pa 500 nga lang sobrang liliit lang na solar charge controller Pag talagang gusto mo lang ng magkaroon na ng ilaw, electric fan, okay na, yun. Pero pag ang goal mo, meron kang hot shower, so, dapat, ready ka sa mas mataas na ampere. Ngayon, etong binili ko, saan na to? Sa online lang to. Tignan ko kung meron akong link na available. Lalagay ko na lang down below or sa comment section o paano ba sa screen, sa kaliwa. Tignan nyo. Pag may nakita akong link na ito. So ngayon, discuss tayo. Galing dun sa wire sa taas, pagbaba, kailangan mo ng breaker. So dito pumasok yan. Breaker. Yan. Tapos sa breaker, itong linya na to, pumasok sa breaker. Tapos, papunta dito sa solar charge controller. Pag pumasok yan, ang voltage niyan nasa 167 volts. Pero ang ampere niyan, nasa 15 lang. Kasi nakaseries siya. Ngayon, ito, ang nabili ko kasi dito, 63. Pero dapat ang breaker ko dito ay nasa nasa 30 lang dapat. Para magti-trip siya bago maluto tong wire. Ngayon, bakit 30? Kasi plan ko rin na
another set, di ba? Nag-ready na ako doon ng isang set doon ng railing. Kapag 20 lang nilagay ko at kinarga ko na yung second set na railing, pipitik to. So, kaya yon, kaya 30 dapat yung nakalagay dito. In my case, ito yung nabili ko that time kasi parang plano ko 4 eh, pero nandiyan na yan eh. Pero mga 30 dapat, 30, 20, depende kung ilang rows, ilan yung ipaparallel mo. So, yung isang linya na si series mo, 15. So, kung dalawa, di 30. Ganun lang. Gusto mo 45 para may konting buffer. Pero dapat yung wire mo ready for that. So, pagpasok dito, pasok sa, maliit din yung wire, oh. May, nilagyan ko na ng marking para alam ko yung positive. Yan, oh. So, solar panel, positive, dito negative, positive, negative yan. Pagpasok dito, dito na mababago ang lahat. Yung 160 volts, ang gagawin niya, ang battery kasi na charge ko ngayon, ito yung battery ko dati. 12 volts, 280 ampere. Dahil sa hot shower, ginawa kong dalawa. Pero, 24 ba siya? Hindi. 12.8 lang. Basta 12 volts lang to, 12 volts lang to. Bakit hindi ko siniris? Kasi, yung inverter na binili ko ay pang 12 volts lang. Napansin nyo nakabaliktad? Kasi baliktaran yan, hindi naman ito nakatama. Ayan o, 12 volts. 12 volts siya, pero 8,000 watts. Kaya naka 12 volt setup ako. Sabi ko muna to. Yan, naka 12 volt setup ako. Eh ito, kung itong MPPT, kapag binili mo to, mag-a-adjust to kung ano yung baterya mo. Kaya pag nag-on ka nito, ang una mong i-on, yung linya galing baterya. Malalaman niya kung ano yung baterya mo. Saka mo i-on yung breaker galing sa labas. Para yun yung didikta niya, tatanggapin niya. So, 12 volts yung baterya ko, kung mapansin nyo, 14. Siyempre, 14 ang pasa. Kasi ano yan eh, higher to lower concentration. So, mas mataas na voltage papunta sa mababa. Kaya 14 itong binabato niya. Para mabilaukan yung 12. Maobliga siyang tanggapin. So, yun yung purpose ng MPPT. Kukunin niya yung pinaka-peak ng voltage, tapos papasa niya sa baterya. Ngayon, ang mangyayari niyan, yung 164 volts na 15 ampere, lumalabas ay itong wattage na to. So, 700 or 800, depende sa weather. Nagbabago, di ba? Ngayon, yan naman, i-divide niya yan sa ilang volts yung bibigay niya. Yun naman yung laki ng current na ibabato. So, mas mababa yung voltage, which is in my case, 12 volts, mas mataas yung current. Doon na papasok yung wire. Kaya yung wire na ginamit ko dito ay good for 160 ampere. Para sure na hindi to iinit, hindi to pipitik. Yung wire ko, 160 ampere, pero yung breaker ko, 125 lang. Para una tong magti-trip, bago masunog yon. Remember yung yung wire nito, matutuklap to at certain temperature. So ngayon, di siya mainit kasi ang ginawa ko naman dito, nilimit ko to ng 80 ampere. So pwede mo yan iset. So dito yan Pag bumili kayo nito, baka magtaka kasi kayo, ang ganda, di ba? English lahat. Hindi. Nung binili ko to, ganyan yan. Hindi ko maintindihan. Praning na praning ako. So ang ginawa ko, tinranslate ko pa sa Google Translator. Kaya nakuha ko to. Ito, hold mo lang to ha. Yan. Tapos una mong pupuntahan yung language. Yan. Pupunta ka sa language. Yan. English o Chinese. Noong una naka-Chinese yan. Dusa ako. So lahat di mo maintindihan, di ba? Kaya nung naset ko na ng English, ay salamat. Yan. Tapos, susunod na isi-set up mo dyan pag nabili mo to. Una, language yung pinakababa, tandaan nyo. Kasi, ngayon nyo lang naiintindihan yan kasi na-translate ko na. Pero kung una nyo makita yan, lahat yan Chinese. So ngayon, pagtapos mong gawin yung language,
makikita mo yung battery type. Pipili ka dyan ng battery type. So, may lead acid, may gel battery, may lithium iron phosphate, merong lithium ion, tapos kung custom na. Kasi iba-iba siya ng charging state tsaka discharge state. Yung gel battery, may konting pahinga yan bago siya mag-ano. Ganun yung gel battery. Di ba kayo mga e-bike, pag chinarge mo, may pahinga muna, hindi pwedeng gamitin agad. Sa lead acid naman, hindi rin pwede yung sobrang taas na current agad. So, kung ano yung battery mo, which in my case, sa akin ay lithium iron phosphate. Yun din ang settings na ginawa ko. So, pag naset mo na yan, siya na yung magdidikta kung anong voltage. Kasi din auto-detect niya. Napakadali naman malaman. 12, 24, 48, 96. So, napakadali naman malaman. Ngayon, charge current, ito naman, ang capacity nito ay 120 ampere. Pag binili mo to, ang nakaset dyan, 100. Pero ang ginagawa ko ngayon, 80. Bakit 80? Ba't hindi ko gawing 120? Ba't ko pa binili 120? Kasi mas maganda yung machine mo is mas malaki sa actual consumption mo. Pero wag naman sobrang laki kasi napamahal ka na. Tapos ano, hindi mo na pala magamit. Ito, 120 to, pwede pa to sa 100 pero ginagawa ko 80 lang. Bakit? Kasi meron tayong breaker dito na 125 ampere. Huwag niyong sinasagad yung breaker. Kasi umiinit yan pag sumobrang sagad. Hindi porket sinabing 125 din yung gagamitin nyo. So, nag-conservative ako ng 80. So, ang gagawin niya, hindi niya to palalampasin ng 80, itong part na to. Yung 68 na yan, hindi niya palalampasin ng 80 yan. Hanggang 679.9 lang yan. Para doon, hindi to ngayon iinit. Kasi ang breaker, pag may sudden surge ng kuryente, nalagpas sa current na yan, o kaya may short circuit, pipitik yan. Pero, kapag unti-unti lang yung continuous na current, umiinit siya, nasisira siya. Hindi siya nagtitrip pero nasisira siya hanggang sa deads. Tapos pag inon mo, wala na yon. Then, ito naman kasing setup na to, kaya nakaganyan yan. Kasi, bakit mataas na to? Naka-preparation to for 48 volts. So, ngayon kasi naka 48 volts. Meron akong 48 volt setup. Tapos may luma akong 12 volt setup. Kaya lang ngayon, kaya nakaganyan yan dahil sinacharge ko yung dalawa. Kasi nagamit nung nag-uulan So, pag pinulbat ko yan, natanggalin ko na tong wire na to. Balik na ako sa 48 volts. Kumbaga, backup ko na yung 12 volts para magamit ko naman. So, ngayon, puno na kasi to kaya pinatay ko muna. Doon ako sa 12 volts. So, dalawa yung solar setup. Luma, tsaka yung bago. So, pag kinumpit mo kasi yung apat na solar panel, halimbawa 650 yun. Watts, example lang times 4. Yung total wattage power is 2,600. Pag dinivide mo yung 2,600 sa 48 volts, ang lalabas dito is nasa 50 ampere lang. So, 50 ampere, sobrang basic yun sa 125 ampere. Mas maliit to kaysa dun sa capacity ng wire. So, sobrang safe na siya. Ngayon lang talaga, ito nga yung sinasabi ko yung learnings ko, pag 12 volt setup ka, ang tataba ng wire mo. Tignan mo yung wire ko. Ito, mapansin nyo, mataba yung wire niyan, kahit naka 48 volt setup ako. Kasi, ginamit ko na rin yung luma. Sayang naman, di ba? So, malaki yung wire ko. Pero actually, yung wire na to, pang 12 volt setup. Ang tataba ng wire, ang lalaki ng breaker, yan. Kaya, kung magso-solar DIY kayo sa bahay, unless ang gamit nyo lang ilaw, electric fan, tas wala kayong planong mag-upgrade. Kagaya ko, puro ko upgrade, kaya nagpalit ako ng setup. Kung wala kayong planong mag-upgrade, sige, mura, 12 volt setup kayo. Pero kung sobrang dami nyong gustong i-upgrade, mag 48 volts kayo. Kasi mas mapapayat ang wire. Ganito lang ang wire ng ng 48 volts. Ganyan lang kapayat. Mapapayat lang. Ito pang 48 volts nga ito So, payat lang. Hindi kagaya nito ang taba Parang ko na nalaki ko na. So, yun. Sa MPPT.
Yun muna yung for the MPPT. After nito, yun namang galing MPPT. Ay, meron pa pala. Meron din tong linya. Di ba meron tong in? Dito. Yung dalawang linya nito, ipapasok mo to sa surge. Sa surge protection. Dito. Yung left sa left, yung right sa right. Tapos meron yan ditong butas. Doon mo ipapasok yung para sa... Ito naman, papunta to sa ground. Yan o. Kailangan talaga ng ground. Kasi ngayon, halimbawa, kumidlat yan. Pag kidlat yan, pasok yung kuryente rito. Para hindi masira yung ano mo, yung MPPT solar charge controller mo. Bago siya pumunta sa solar charge controller, di ba, pupunta yan dito. Aakit dito sa MPPT. Yung sobrang current, di ba, kumidlat, di ba? Dito yan papasok. Tapos, i-ground niya yan doon sa ground mo. Pagagapangin niya yung linya dyan. Kaya importante to, lalo na pag nag-uulan. Minsan, hindi ka naman nakidlatan. Pero bakit nasira? Merong mga static charge na hindi naman kumidlat. Pero parang nagkaroon ng, kumbaga sa parang mahinang kidlat, nagkaroon ng static yan. O kaya hindi sa lugar mo kumidlat. Pero hindi kasi lahat nakikita natin eh. So, meron diyang static charge na sobrang lakas, masisira to. Yun yung gagapang dito. Ngayon, paano malalaman kung kailangan mo ng palitan to? Ano to eh? Isang gamitan lang. Yan o, pupula yan. Ibig sabihin, sumalo siya ng, ng surcharge. Ng current charge na malakas. So, sumalo siya nun. Ito rin, sumalo rin to pag nagpula yan. Pag ganun, papalitan mo na yan. Papalitan mo na ba? Kasi buo yan eh. Yung mismong isang piraso nito na papalitan, yun lang ikakabit mo. Consumable to. Consumable din to. Yan. So, para yun sa electric surge. Kaya surge protection device yan eh. Yan. So, meron din yan sa online. Titignan ko kung meron akong makikita. Ilagay ko na lang dito sa baba ng video para makita nyo. Tapos, ito naman, ito yung extinguisher. Importante din yan. Kasi marami ng instance na yung nag-apoy na to, sunog na lahat yan. Wala. Tuloy lang yung apoy. Hindi na lang mapatay. Hindi mo pwedeng buhusan to. Electricity to eh. Ang purpose nito, meron niyang mitya dito sa taas. Tapos may mitya sa baba. Kahit saan magsimula yung apoy, pag initan nyo, naapoyan yung mitya na yun, tatakbo yan dito sa gitna. Tapos ito yung aerosol extinguisher. Ang gagawin yan, magbubuga yan ng aerosol na parang fire extinguisher. Yung buong box mo, ng breaker box mo, magkakaroon ng aerosol na parang fire extinguisher, usok. Patay kung anong apoy nang meron dyan. So at least, pinatay niya na. Ito pa pala. Advantage ng 48 volts. Kung marami kayong gamit advantage ng 48 volts sa 12 volts. Dahil 48 volts siya, 50 ampere lang. So mama-maximize mo yung 2,600 watts. So napapataas ko to ng 2,000. Kanina nag 2,200 to eh. Sa 12 volts, dahil nilimit ko ng 80 ampere, hanggang sagad nito 1 lang. Kasi nga, sobrang maluluto yung wire kapag hindi ko ginawa ng limit. So, kaya nakalimit. Yung 80 yung limit ko, so kung 50 lang yung magagamit, sagad ko yung lahat ng harvest. Kaya sobrang bilis. Parang 3 hours lang full charge na to. Samantalang yung dalawang kit sa baba, pinupuno ko pa hanggang ngayon. Tapos, saka ko i-disable tong 12 volts pag nangyari yon. So, yun muna regarding sa MPPT. Baka may na-miss pa ako. Kung may tanong pa kayo, ito muna tayo, focus muna tayo sa MPPT. Galing solar, bumaba ng breaker, tapos MPPT, tapos bababa ng breaker naman ng papuntang battery. So, ito muna yung video for MPPT. Kung meron kayong gusto pang linawing part, may na-miss pa ako o may mali ako nabanggit, so, or may suggestion kayo na mas maganda, i-comment nyo lang down below. Tapos yung mga ibang link, pwedeng, hindi to sponsored guys, ito lang nabili kong pinakamura. Pero,
Mura to, pero bakal yan. Nakatornilyo lahat yan. Hindi na ako bumili ng plastic. Ito, bubuksan mo to dito para makabit mo yung wire dun sa loob. Kasi andito sa loob yung tornilyo niyan. So, bakal yan na yung binili ko. Talagang yung heavy duty na. Pang ano to talaga, pang bahay na matindi na. Ayun, tas 120 na. So, yun. Auto detect ng voltage ng battery. Tapos, ikaw magsaset kung gusto mong 120 yung binili mo, pero pwede mo ibaba ng 80, etc. Ang pinakamababa nito na pwede mo iset is 10. Yun. So, kung meron pa kayong tanong or suggestion, i-comment nyo lang down below. Then, kung natawa kayo, please like naman. And then, siyempre, kung hindi pa kayo subscriber, para masubaybayan nyo yung saga nitong series na to, i-subscribe nyo na, and then hit the bell icon. Yun. So, yun na muna for today's video. Bye-bye!